Ang atong lesson about tithing. May tungod sa ikanapulo niya. Before ko mag-start sa lesson, nakoy libro nga ihatag sa inyo ha. Dili mo tanan mahatagan ani ha. Kay English man sad ni. Unya kung magtiayon siguro isa lang akong ihatag. Unya puli-pulihan na niyo basa. Ang title ani nga libro, The Gift of Giving. Nabasa ni nako nga libro, nya pagbasa nako nindot gid siya. Unya I believe kung inyo ning mabasa, ma-improve gyud ang inyong giving. So nagbasa ko ani unya atong lesson tithing man nya sa nagbasa ko ani kuno na ko nga hatag ko ni kay para makasabot gyud pag-ayo mga Kristiyan. Pero in English niya basin maglisod mo ayom-ayoman na lang ninyo. Bitaw. Sa ako nang ihatag, siguro kung magtiayon, isa lang, puli-pulihan ng lagi para kuhan naman ni kabuk, murag na pulo rani. Sa ako nang ihatag, para nga mabasa ni ninyo, daghan kay mong matun-an ani. Matingala gid mo ang author ani nga libro, businessman. Ang nagsulat gid ani. Ang iyang business about gas, kanang gadril sila og kuan ba, mga krudo bitaw sa Amerika. Unya, grabing kwarta niya, grabing salapi niya, na-found out niya nga, murag wa may meaning niya kung kinabuhi until nagsugod siya paghatag sa ikanapulo. Nya, di na lang ko isulti tanan kaya wala may basahon. Share na lang mo, mama. Anjing. Ang magtiayon, share lang. Brother-brother, in English man eh. Share lang po mo duha, ha? Ay, bulag nga sila balay. Ato nang ipon sila. Sir. Mar. Pasensya gida, kulang gyud. Kulang gyud atong kuan, libro. Maura gyud na. Kana nga libro, gihatag ra pud na sa kuha. Unya, kung mahuman na mo og basa, dali ra na basahon. Kung inyo hagin ang basahon, dahil na kayo isa ka semana, bisag mugahin lang mo og butang ato, isa ka oras kada adlaw, alay ng semana, anak. Mahuman na ninyo og basa. Human ninyo og basa, i-share pod sa wala nakabasa para naapod sila matunan, ha? So, kana nga libro, nindot na, may tungod sa giving. Ang title na, ang title na, Gift of Giving. Ang gasa sa paghatag. Sa ito pa, kung muhatag ta, nada yun sa naigasa. So, karon nga buntag, maadto ta sa atong text, atong ablihan na atong Biblia, Proverbs chapter 3. Nagisgot ta, may tungod sa ikanapulo, Proverbs 3. So, palihog, ablihan na atong Biblia, Proverbs chapter 3. Kanya, ato ning basahon dungan. Kung nakita na ninyo, say amen. Ay, marago pag kita ang uban ba? Proverbs 3, atong basahon 2 ka versikulo 9 of verse 10. Proverbs 3, 9 and 10. Sige, dunganan na to sa pagbasa. Honor the Lord, verse number 9, ready? Proverbs 3, 9 of 10, ready? Basa. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. May God bless sa word. Mag-amputa. O Diyos, nagamahanan, ikaw Ginoo ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang naghatag kanamo og gininhawa. Ikaw ang gapapitik sa among kasing-kasing. O giila namo, Ginoo, nga ang tanan nga aniya kanamo, kinigikan kanimo. Ikaw ang tulugdan, Ginoo, sa tanan. Sumala sa imong pulong, ikaw ang sinugdanan, ikaw usab mao ang katapusan. Ikaw ang naghatag sa among kinabuhi, ikaw usab ang magabawi niini. Apano Dios, samtang nga dili pa nimo kani pagabawion nga kinabuhi, tabangi kami nga mga lagad kami nga kanimo. Among ihalad kini nga kinabuhi, O Lord. Tungod kay giila namo, Ginoo, nga
kung wala ka sa among kinabuhi, wala gid kami mahimo. Ang among pagpaningkamot, mahimo kini nga useless. Ang among mga trabaho, mahimo ni nga meaningless kung wala ka Ginoo sa among kinabuhi. Busa tabangi Ginoo bisan pa sa pagtuon namo sa imong pulong karon mahitungod sa pagbalik namo og hatag sa ikanapulo. Tagi mi og kaalam nga masabtan namo ni sa simple nga pamaagi. Giyahi kami o Dios. Amo kini tugyan diha kanimo ubad sa paglaom nga among madawat pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Now dinhi sa atong text sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, the Bible says, "Honor the Lord with thy substance." Unsa nang word nga honor? Atong pasidunggan or atong tahuron ang Ginoo, atong pasidunggan ang Ginoo. Unsa nang substance? Atong tahuron, pasidunggan ang Ginoo sa atong mga kabdangan. Unsa man ang substance nato? Unsay naa sa atoa? Mao na ang substance. Kwarta ba na? Butang ba na? O tanom ba na? Hayop ba na? Ingon sa Biblia mo na substance. Honor the Lord. Pasidunggan nato ang Ginoo sa tanan nato nga kabtangan. Unya sunod, and with the first fruits of all thine increase. Og sa tanan nga una nga bunga sa tanan nimong abot atong pasidunggan ang Dios. Unya kun atong pasidunggan ang Ginoo sa first fruit sa tanan nato nga increase. Unsa may atong increase? Ato ba nang sweldo? Ato ba nang abot sa hayop? Abot ba na sa atong tanom? Ingon sa Biblia, honor the Lord with the substance and with the first fruits of all thine increase. Kung atong i-honor ang Ginoo, yung pa sa Biblia, sa verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Ingon sa Biblia, dili si Pastor James nag-ingon na niya, nga ang atong tigumanan, mapuno ni. Thy barns be filled with plenty. Daghan kayo ang sulod sa atong tigumanan. And thy presses shall burst out with new wine. Ang inyong mga, this is, naghisgot na ni grapes, presses, shall burst out with new wine. Maghatag po siya og bag-o nga mga bunga. O bino. Of course, gikan ni sa grapes sa, dili ni gikan sa tanduay. Dili ni gikan sa tindahan nga bino, gisgutan din So makita nato din sa atong text, nga kung ato rin i-honor ang Ginoo sa first fruits, sa atong abot, bisan unsang abot, sa imo ba ng sweldo, sa imo ba ng hayop, sa imo ba ng tanom, kung ato siyang pasidunggan, nagsaad ang Ginoo din ang ato ang barns be filled with plenty. Di giday ta mahutdan. Ang Dios giday magpanalangin basta ato siyang i-honor. Amen? So atong ipadayon ang atong lesson about tithing last Sunday, naghisgot ta about command to tithes, ang sugo. Unya makita nato din nga gisugo ta nga maghatag gyud ta sa ikanapulo. So karon nga buntag magahisgot kita about example of tithing, mga ehemplo dinhi sa Biblia nga naghatag sa mga ikanapulo. Tan-awon sab nato kung sa ilang paghatag gipanalanginan ba sa Ginoo. So mo ni ang atong hisgutan dinhi. Daghan kay dinhi sa Biblia, pero aduna lamay upat dinhi nga atong hisgutan. May tungod sa mga ehemplo sa Bible nga naghatag sa ilang ikanapulo. If these godly believers gave a tenth of their income to God, then surely we should follow their example. Kung kining mga tawhana naghatag sila sa ilang ikanapulo, maayo po nga atong sundon ng ilang ehemplo. Palihog ko og ja, please ko og turn na ja. Nya kana i-on niya ang imuha i-off please. Alright, so dinhi sa ato ang lesson about tithing or ikanapulo. Atong tanawon dinhi ang mga example sa Biblia. Amen? Na example, dili pwede wala example. So sa tanan butang bisan gani ang mga magtudlo sila silang estudyante, di ba na mas effective gyud kung naay example. Na ehemplo kami bitong na kay makita, igun-ani ni siya pananglitan. Magtudlo tanin ni anion pag-ayos electric fan. Mao ni mo ko kaswiton sa mga parts ng electric fan sa Jimson kabalo na. Mao ni kani ana itanggalo ni unya itaod ni ilisan nimo ang kana, mao ni siyang ilisan. Pero bisan pagwata ka ila sa ngalan kun naata example ni kani siya
mao ni ang function niya. Kung madaot ang electric fan niya, imong gitestingan, possible nga mao ni ang daot. So magpakita ko example, mao ni siya ang imong ilisan. Ang uban gani mag-ayo ana, magtinawganay ra sa cellphone. Basta kay naala example nga makita ba kani mao ni ang problema, ilisi ni. Dali ra nila ma-catch up tungod sa example. So karon tanawon po nato din sa Biblia ang example of kanang gitawag nato tithing. So nay mga examples nato dinhi sa pulong sa Dios. So dili ta magdugay. Una, Genesis chapter 14 verse 20. Una nga example dinhi si Abraham. So tanaw nato ang kinabuhi ni Abraham. Siya ang unang example sa tithing. Genesis 14 verse number 20. Sige, atong dunganan og basa. Genesis 14:20. Ready? Basa. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. So dinhi, ingon sa Biblia, si Abraham, he gave tithes of all. Natiman-an nato, nga pagsulat ini sa Genesis, before the law pa ni, wala pa gihatag ang balaod. Asa man dahil dapat gihatag ang balaod? Kang Moses. Asa na nga libro? Exodus na. Nagsugod ang balaod. Kaning Genesis, wala pa'y balaod diri. Pero makita nato nga even before the law, naanay naghatag og tithes. Wala pa gani sugo ha. Wala pa nagsugo si Moses nga maghatag og ikanapulo, pero si Abraham nga natay example daan nga naghatag siya og ikanapulo. I wonder kung kinsay nagsugo ni Abraham. Which possibly gisugo siya sa Dios. Wala po tay record nga gisugo sa Abraham sa Dios. I mean, oh yes. Wala po record din sa Biblia nga ang Dios nagsugo kang Abraham nga maghatag og tithes. Wala, di ka kita og record nga giingnan siya sa Ginoo nga maghatag kag tithes. But simply makita nato din sa verse 20, and blessed be the Most High God. Ingon ni Abraham, dalaygon ang Dios, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave tithes, and he gave him tithes of all. So si Abraham naghatag siya og tithes. Unya, unsa daw nga tithes ang gihatag? Tanawa inyong Biblia. He gave him tithes of what? Of all. Mihatag siya og ikanapulo sa tanan. Unsa may buot ipasabot tanang muhatag og ikanapulo sa tanan? Sa tanan nato nga income. Sa tanan nato kung nakay uma maghatag ka og tithes ana. Kung nakay baka maghatag kag tithes sa imong baka. Kung nagbuhi kag tanan ingon sa pulong sa Dios, maghatag ka og tithes sa tanan. Basta maghisgot og tithing, dili ko makahinumdum gyud ko ani akong ugangan ba. Sa ilang pamilya bitaw, sa akong asawa, ang iyahang lolo ug lola na ay pila ka buok anak nila? Napulo ka anak. Makahinumdum gyud ko basta maghisgot og tithing. Ang pangalan sa iyang lolo si Francisco, ang imong lola, wa kay sa iyang lola, ha? Antera og si Francisco. Kini si Antera og si Francisco, mga Katoliko ni sila. Pero pasalamat ta kay bisan Katoliko sila, na ay Kristohanon worker nga faithful mag Bible study. Si iyaan ako, kisa to? Oh, si Ma'am Estela, akong iyaan. May gani kay si Ma'am Estela. Iyaan rin ako ang nag-Bible study sa lolo ug lola sa akong asawa. Kay guwan ni nag-Bible studyan sa akong iyaan. Di gani na ako masawa. Bitaw mo na, wa ko kabalo lately, bag-ura ko na kabalo. Nga iyaan din ako ang nag-Bible study sa iyang lolo ug lola. Unya na, nahimo silang Kristohanon.
nagasimba sila, nabaptis sila, sa diyang naluwas sila, nangalagad sila sa Ginoo. Unya, kahibulungan kayo, kay napulo man ang ilang anak, ang ikanapulo, ang pangalan, Pulolita. Si Ma'am Pulit. Papangalan no? Pulolita. Kay ikanapulo siya. Unya, gihalad siya sa Ginoo. Gihatag, ang ilang term, amo ning ihatag sa Ginoo. Ang amo ikanapulo ng anak. Si Ma'am Pulit, nakabana pod siya og pastor. So, nindot kayo ang story sa lolo ug lola sa akong asawa, sa ilang pamilya. Kaya ang anak nga ikanapulo, gihatag nila sa Ginoo, gipanganlan og Pulolita. Ikanapulo. Basin, nagplano mo og pulo ka anak, panganlin ninyo og Pulolita. Ihatag ninyo sa Ginoo. Katawa rawa sila niya. Pulo. So, ilagong gihatag sa Ginoo isip ikanapulo ilahang tithes. O nahimo siya nga asawa sa pastor. So, nindot kayo ang story sa paghatag sa ikanapulo. Kung makabot og pulo inyong anak, ang ikanapulo, iyahana sa Ginoo. Pero kung isa ra ang inyong anak, ihatag na tanan sa Ginoo. Amen? So, ihatag din nato sa Ginoo. Nindot kayo ang story. So, diha, sa tithing. Si Abraham, wala pa'y balaod. Wala pa siya gisugo sa Ginoo. Wala ko'y record. Wala tayo record nga makakita din nga gisugo siya sa Ginoo. Ang story manggod ni ining Abraham, sa verse 17, and the king of Sodom went out to meet after his return from the slaughter of Kedorlaomer, and of the kings that were with him at the valley of Shavi, which is the king's dale. And verse 18, Melchizedek, king of Salem. Kinsa ni si Melchizedek? King of Salem. Brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Kinsa ni si Melchizedek? Priest of the Most High God. King of Salem. Interesting kayo, kay kini si Melchizedek, King of Salem. Kung imo ning tanawon sa Hebrew, si Melchizedek, the Bible says, without beginning and without ending. Mao ni si Melchizedek. By the way, si Melchizedek, he is a picture of the Lord Jesus Christ in the New Testament. So, sa Old Testament, si Melchizedek, mao ni siya si Jesus. Kung imo pong tanawon ang Salem sa Bible, wa ni siya kingdom. So, dili gyud siya literal nga king of Salem. Pero the Bible says, Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the high priest of the Most High God. Siya ang, o ginumduman nato, before the law, wala pa yo'y high priest actually. Pero ingon sa Bible, na si Melchizedek mao ang high priest, verse 19. And he blessed him, and said, Blessed be Abraham. Kinsa ang nag-bless ni Abraham? Si Melchizedek, priest of the Most High God. Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Makita nato din Melchizedek, blessed Abraham, and said, Blessed be Abraham. Di pa dahil si Abraham dere. Abram. Wala pa gi-change siyang name, Abram pa ni siya. Antod nga nahimo siyang Abraham. So, be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. Gi-bless siya ni Melchizedek. Unsa si Abram? Possessor of what? May imagine mo? Ipanalanginan ka sa priest of the Most High God. Giingnan ka ikaw ang tag-iya sa langit ug yuta. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. Bulahan ka, Abram, kaya ang imong kaaway, gitugyan sa Dios sa imong kamot. And he gave him tithes of all. Mihatag si Abram og ikanapulo sa tanan. Unsa may gisgutan din nga tanan? Sa unang panahon, basta sa ilahang gitawag nato nga pagpakig-away, kung mapildi nila ang ilang kalaban, tanan nga gipanag-iyahan sa ilahang kalaban, mailahan na.
let's say yuta, mga hayop, sila yung tag-iya na. In verse 21, and the king of Sodom said unto Abram, give me the persons, and take the goods to thyself. Ingon pa sa hari sa Sodom, ambi ng mga tao, imuha na ng mga kwarta, mga karnero, mga hayop, imo na na. And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich. Ingon pa ni Abram, ay kabalaka, king of Sodom, ay kabalaka. Wala ko'y kuhaon ani, bisan pa na lang og liston na lang sa sapatos. Bisan pa og thread, unsa na thread? Bisag tanod na lang. Wa ko'y kuhaon, imo na tanan. Kay basin mo ingon unya ka nga, ako'y nagtabang anang Abram, ako'y nagpadato anang Abram. Ingon ni Abram, imo na. Wa ko'y kuhaon, bisag tanod na lang. Di ko mudawat. Nya kabalo ba mo unsa na ka-importante ang tanod sa unang panahon? Mao na pinaka-importante nila. Karon murag wa nalay bili. Sa ilang panahon mo na mga importante kayo nga butang. Verse 24. Save only that which the young men have eaten. Gawas lang sa gikaon sa akong mga kauban. And the portion of the men which went with me, Aner, Eskol, and Mamre, let them take their portion. Pakuhaon ako sila, pero ako, ingon pa niya, wala na ko'y kuhaon. But the point ato makita din ni kang Abram, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, and he gave him tithes of all. Mao ni ang importante nga mihatag siya og ikanapulo sa tanan. So wa gyud niya gidalo ang bahin nga iya sa Ginoo ingon sa pulong sa Dios. So sa Abraham ang una natong example, Abram, the Bible says, paid tithes to Melchizedek, priest of the Most High God. Abram gave him tithes of all. So makita usab nato kung giunsa pagpanalangin sa Ginoo si Abram. Gipanalanginan siya sa Ginoo pag-ayo. Nganong gipanalanginan man sa Ginoo si Abram? Wala na ilaing rason dinhi. Tungod kay ang una sa tanan gihatag niya ang ikanapulo sa tanan niya. Sa tanan sa iyang karnero, sa iyang farming, sa tanan nga income niya, naghatag siya og tithes of all. So Kristohanon, timan-an nato si Abraham gibless sa Ginoo. Og dili lang kay gibless gyud pag-ayo. Daliman ka giingnan siya, possessor of heaven and earth. Unya, ang iyang problema, di ba? Dili kaanak ang iyang asawa. Unya, nakaanak sila, usa ra gyud kabuok, gipangayo pagid sa Ginoo. Gidalo ba ni Abraham ang iyang usa ka buok anak? Giingnan siya sa Ginoo. Dad-a ang imong anak dito sa Mount. Man daw? Ato niya ihalad, Mount Moriah. Dad-a imong anak dito sa Mount Moriah. Unya, ihalad siya sa kuha. Gitistingan siya sa Ginoo ba? Gidalo ba ni Abraham niyang anak? Wagid mingon si Abraham ba unsa ka diha Ginoo? Mao-mao na gani ni. Nakaanak mi o sa gatos na akong edad. Si Sarah 99 niya. Imo pag yung pangayon. Pero pag pangayo sa Ginoo, wagid niya gidalo. Ingon ba siya, yes Lord, here am I. Amen? Akong ihatag ang akong anak. Muna Kristohanon nga, di gid ta angay magdinalo og tungod kay gihatag man ni Abraham, gipanalanginan siya sa Dios, giingnan pa gid siya sa Ginoo. Ang imong kaliwat susama kadaghan sa unsa daw? Bituon sa kalangitan og sand upon the seashore. Unsa nang sand upon the seashore? Susama kadaghan sa balas sa baybayon.
Magkuha ka itong balas sa baybay, isa kapala, ihapa na yun, pila na kabok. Taraw na itong maihap, dali mo na isa kadlaw. Isa lang kapala, ihapa na yun. Giingnan siya sa Dios. Ang iyang usa ka anak nga iyang gihatag sa Ginoo ay kabala kay Abraham. Ako kang panalanginan, ang imong kaliwat susama sa bituon sa kalangitan kadaghan o parehas sa balas sa kadagatan. Awang katawan sa Israel, gibless sa Ginoo, amen? Gibless gyud sila sa Ginoo pag-ayo. And ug gani sa karon sa atong panahon, they become gitawag nato og kanang world power ang Israel. Maghisgota as far as kanang weaponry, maghisgota og inventions, ay di gyud mabihan ang Israel. Naagid sila sa top 5 sa nasod. Karga gina sila sa top 5. Amot lang kinsa na number 1 karon, basin China na. O basin Israel pa number 1, wata kabalo. Pero gi-bless gid sila sa Ginoo. Nga naman tungod ni kinsa? Abraham. I will bless them that bless thee and curse them that curseth thee. Akong panalanginan ang magpanalangin nimo Abraham, tunglohon ko nako ang mutunglo nimo. So praise the Lord. Makita nato si Abraham nga example nga naghatag sa unsa? Kanapulo. So mo na ang examples nga atong makita dinhi sa Biblia. Now, sa ikanapulo, kung atong tan-awon, si Abraham, ingon pa sa Biblia, he gave tithes of what? Of all. Kunya sa atong text, honor the Lord thy substance and the first fruits of what? All thine increase. So, muhatag dito og tithes sa tanan. Unsa man tanan? Apil na ang atong time. Amen? Dapat ang atong time, kuhaan nato nag-ikanapulo, kunya atong ihatag sa Ginoo. Sa usa ka adlaw, pila na ka oras? 24 hours. Pila ang 10% ng 24? 2.4? Oh. So, duha ka oras o 4 minutos kada adlaw. Kinahanglan ihatag nato sa Ginoo. Di nato tikasan ang Ginoo, ihatag nato ang 10% sa atong time sa Ginoo. Kapag abot og Domingo, kung 2.4 in 7 days, 14 hours ang atong ihatag sa Ginoo. Nya, magsimba tag Domingo, pila ra man ni ka oras? Sugod tag alas 9. Alas 10, alas 11, alas 12. Unya, ato pag yung imedya ang Ginoo. Buntag ra kong simba Lord kay basic ayo ko. Dapat atong ihatag sa Ginoo ang 10% sa atong time. Supposed to be ang sa Ginoo aduna siya ay 14 hours. Wala naman siya ay 14 hours diri kung Domingo ba? Sugod tag alas 9, alas 10, 11, 12, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, o 8 hours na gani, kung muli kag alas 5. Nyo sahay, ato pa yung idalo. Ngayon pa kita nga, di ganit, nagtrabaho sa balay, uy. Iyaw, kay iyaha man sa Ginoo. In the first place, ang Ginoo man naghatag sa atong oras. Amen? Kunya ato siyang dinaluan sa oras ngayang gihatag sa tuwa. Dili kita panalanginan sa Ginoo, anak. No na nga sa atong time ihatag nato sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magpanalangin nato. So si Abraham ingon sa Biblia gave tithes of all. Now let's go to Genesis 28. Abraham sunod tananon to si Jacob. Genesis chapter 28. Dunganon na to pagbasa. Genesis 28, 20 hangtod 22. Ready? 20 hangtod 22. Ready now? Basa. And Jacob vowed a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and I will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Verse 22. And this stone I have set for a pillar.
Give the tenth unto thee. Mao ni ang saad ni Jacob. Saad niya sa Ginoo. Ingon pa ni Jacob, basta kay ang Ginoo muuban lang sa kuha, basta kay pakanon lang ko sa Ginoo, unya hatagan ko niya og unsa daw? Okay, tanaw sa inyong gibasa. Unsa to yung kondisyon? Basta pakanon lang ko sa Ginoo, ug unsa pa gyud? Will give me bread to eat and what? Verse 20. And raiment to put on. Unsa nang raiment to put on? Biste nga akong isulob. Ingon pa ni Jacob, basta kay pakanon lang ko sa Ginoo, unya hatagan ko niya og sanina nga masulob. Verse 21. Unya makabalik ko sa balay sa akong papa, ning layas man ni siya. Unsa may hinungdan nga ning layas si Jacob? Kay hapit siya gipatay sa iyang kambal. Kisa may yang kambal ani? Unsa may ilang giawayan? Anong hapit sa gipatay? Ha? Birthright. Gitikasan mampud ni Jacob si Esau, samtang nang hunting si Esau. Dugay man kabalik si Esau, ay si Jacob, nag-ihaw siya karnero. Ingon man niyang papa nga, hanap naman niyang papa, di nakita ba? Blood ubet, makarelate day ka ni blood ubet. Kinsa ilang papa? Ni Jacob ug ni Esau. Si Isaac, ilang papa, hanap na, di nakita ba? Di na siya ka ila sayang mga anak, kay tigulang naman siya. Hapit na siya mamatay. Ingon na siya nga gusto ko mukaon og ko anak ba? Nya paborito man niya si Esau. Kay si Esau, hunter. Kanang gapanghan siya mga hayop sa lamia ihigop og sabaw sa unsa gato iyang gihan. Binaw. Binaw siguro mo na. Himo-himo lang niya ako. Pero mo tig ingon niya nga unya ingon si Esau, sige, hulat lang diri pa kay mangita ko. So lakaw siya, naghan siya, dugay mo siya kabalik. Giingnan po siyang mama, kinig yung mama. Kay paborito man si Esau, giingnan niya, Jacob, dugay pa to makabalik si Esau pag ihaw o karniro. Human, lutuan ayon parihas sa tinimplahan ni Esau. Kaya siyempre, inigkaon, makatilaw, mag-igsoon, apel siya kaon. Gisundog niyang timpla, yun siya nga, kanada yung panit sa karnero, ibutang sa mga kabalhibuon man to si Esau, niya si Jacob, mo siya balhibo. So, ibutang ng panit sa karnero sa imong kamot, kaya para inighikap sa imong papa, ikaw iyahang i-bless. Kaya hapit na lang siya mamatay. So, adto na si Jacob, dala na niya. Pag, sundog-sundog niyang tingog, mauni pa, kaon pa, ingon dayon si Isaac na, lahi man imong tingog, murag, dili man ka si Esau. Ingon siya nga, ako man pa, si Esau ko pa. Sa dali-dali, kaya kung gunitan imong kamot, kay balibon ka to. Paghikap, ay, si Esau gidi ay. Oh, anak, dali anak. Pero ang iyang gibutang, panit sa karniro. Giilad niya iyang papa. Agoy karon ingon na, gibless man sa siyang papa. Ingon siya, Jacob, ako kang i-bless, panalanginan ka nako, ang Ginoo makiguban kanimo. Pagkabalo karon ni Esau, abot na siya ng giluto pa, narang pagkaon sa, kuma naman kong kaon na. Karon ba man ko kaabot pa, bago man ko nag-ihaw. Siya, wala man, bago man ko naabot ako ng ihaw, nagdali-dali ko para ni sa imo. Halanak, gibless na raban ako si Esau man to, pero dili dito ikaw. Si Jacob dito, unsa pa, ako asa kong blessing siya. Nak, nahatag na nako kang Jacob ang blessing. Kuyawa day no? Wala na ko'y ikahatag nimo nga blessing. Perting sukuan ni Esau. Ipangita niya si Jacob kayang patkin mo. To, layas si Jacob. Mana nga, di gud Kristiyanon, di gud maayo magminaro ta. Amen? Labi na kabtangan na hisgutan. Di gud angay magminaro ba nga magtikas. Narabag yung igsoon nga bintahoso. Di palupig. Kung inyo igsoon bintahoso, wala, hatag ng pabor sa iya ha. Kaya panalanginan na lagi ka sa Ginoo. Amen? Bintahoso nga magsod. So, si Jacob, layas na siya. Pag layas niya, nagbaklay siya,
Nya siyang kakapoy siyang pagbaklay, bintahuso lagi kay gusto niya maiya, tanawa karon di. Way na iya. Layas noon siya. Gikapoy man siya, pahulay siya, tulog siya, higda siya iyang giunlan, bato nya sa iyang damgo, nagdamgo siya nga adunay hagdanan padulong sa amo to padulong hagdanan. Langit. Murag wa mo kaagyan ni siyang Sunday school ba? Oh, sa Sunday school sa mga bata, o damgo siya dito. Unya din hining saad dayon si Jacob sa Ginoo. Ingon pa ni Jacob din sa verse 21, nagsaad siya, vowed a vow, nagaingon siya, kung ang Ginoo mag-uban kanako o magbantay kanako sa dalan, ako siyang unya mohatag siya sa ako og pagkaon, unya ihapon kong hatagan og sanina nga akong masulob. Verse 21, unya makabalik ko sa akong papa nga malinawon, then shall the Lord be my God. Ingon pa niya, ang Ginoo gyud ang akong Ginoo. Siya gyud akong Dios. Unya kining bato nga akong gihigdaan, which I have set for a pillar nga gibutang haligi isip timaan, shall be God's house. Ingon pa mo ni ang balay sa Ginoo. And of all that thou shalt give me, I will surely give what? I will surely give that tenth unto thee. Ginoo, basta kay pakanon lang ko nimo. Unya na ako'y sanina nga masuot. Unya makabalik ko sa akong papa. Ako yung ihatag ang ikanapulo. Nakakaon ba ta? Amen? Naba mo'y sanina gisuot? Anindot pa kanya niya gisuot karon? Mora gid nang gipangayo ni Jacob, basta kay makakaon lang ko. Wagay siya nag-ingon nga makakaon na kog litson, wala. Ang yarang giingon basta makakaon lang ko. It doesn't matter ginamos ba bulad asin usay wa gyud, way sudan, basta kay makakaon lang. Amen? Mora gid iyang kondisyon. Lord, basta makakaon lang ko, unya na ko'y masulob nga sanina. O po siya nag-ingog unsa nga sanina? Okay ba? Unsa basta kay ingon niya. Makakaon lang ko, unya na ko'y sanina, unya makabalik ko sa balay sa akong papa nga malinawon. Ako yung ihatag ang ikanapulo. Amen? Now, susihon na nato. Nakakaon ba ta? Amen? Check. Naman ay sanina, gisulob. Gikan pa magay nagmall inyong sanina. Check. Nagpuyo ba ta uban sa atong amahan nga malinaw? Sumuingon mga wala ko'y papa. Pero ang importante, nagpuyo tang malinaw. Amen? Ingon pa ni Jacob, kanatang tulo ka butang. Ingon pa niya, kung mahimo lang na sa Ginoo sa akong tulo, ihatag nako ang ikanapulo sa kanan. Siguro ang gihimo sa Ginoo sa atwa labaw pa sa kang Jacob. Mao na nga ang Ginoo, therefore he is worthy nga atong ihatag sa iya balik ang ikanapulo. Amen? So bonus siya ang atong mga example sa pulong sa Dios, examples of tithing. Mga ehemplo sa mga naghatag og ikanapulo sa Biblia. Primero, si Abraham, sunod si Jacob, naghatag sa ilang ikanapulo or 10% or tithes. Og makita nato nga sa ilang paghatag og ikanapulo, nalugi ba sila? Wag yun ni sila malugi ba? Si Abraham, di panalanginan. Si Jacob, di panalanginan. Amen? O gani, grabe nga panalangin gihatag sa Dios sa ilang kinabuhi. Mo na nga, kung muhatag data, kung di data magdinalo sa Ginoo, panalanginan gyud niya. Saad gyud na niya. Unya, ingon ani ha, timani ni Kristohanon. Wala pa'y Kristohanon nga akong nailhan nga naghatag og tithes. Kanang naghatag gyud ha? Naghatag og tithes. Unya na pobre. Basta Kristohanon muhatag og tithes, bisag pobre, muarang-arang posible gipadato pagid sa Ginoo. Kay nungdong ko sa digin ako ni si membro ni Pastor Guni sa Dipulog. Ingon pa niya ang pinaka-pobre nako nga membro sa simbahan. Pagsugod niya unsa tong tuiga siya nasugod sa Dipulog, ingon niya karon mao'y pinakadato nako nga membro. Unya ingon pa niya mao ni ang pinaka-giver nako nga membro. Why grado? Pero nahimong businessman. Unya
Ang way grado, siya way grado sa ilang mga igsoon, siya pa hatag og sakyanan sa mga igsoon nga graduhan. Gipanalanginan gyud sa Ginoo kay faithful siya. Kung may panginahanglan simbahan, pastor, unsay kinahanglan? Abtik daw kayo niya. Napagi daw one time, nagkinahanglan siya ref, ay gihatog alas 6 sa buntag. Brad, ginong sayo man ni kayo. Wa pa may abli karon. Sa ako ginang espesalan og tawag pastor dito sa akuan, sa tindahan. At kaila raman na niyang manager. Ikuha na ko pastor kay basig maunhan ko. Ah, grabe. Hadlok siya maunhan basig na ay makaunag hatag. So siya giuna ni hatag. Kunya iyang pastor gihatagan niya sakyanan. Wa ko na expect mo hatag mong sakyanan ha. Pero kung muhatag mo di sa ako balibaran. Amen? Kaya wa pa man mo madato. Pero kung madato na mo, muhatag mo og tithes, i-bless man gid mo sa Ginoo. Dili man ni ako. By the way, katong libro ha. Kaning libro, palihog basaha gid ninyo. Katunguan na hatagan ani, sorry gid kayo. Kay unsi ra ni kabuk ang kopya nato. Unya mohangyo lang ko kung mahuman na mo og basa, ipahulam ninyo sa wala nakabasa. Palihog lang ha. The gift of giving. Ako na yung gihatag sa inyo tungod kay na-bless ko while nagbasa ko ani. O sa kataong negosyante, sa pian, kwartahan yun. Naghatag siya, balik sa ikanapulo o gi-bless gid siya sa Ginoo. So, Kristohanon, di lang niya ako tumo-tumo. This is a Bible principle. Amen? Si Abraham, gipanalanginan sa Ginoo. Si Jacob, gipanalanginan sa Ginoo. Tungod kay faithful sila, nagbalik sa ilang ikanapulo. Wa sila gisugo. Wa gyud sila gisugo. Wala pa'y balaod ani. Kita gisugo na ta. Under the law. Nana, New Testament, under grace, gisugo na ta. Pero, nganong disobedient pa gyud ta. Mga Kristohanon, tumanon lang nato and ang saad sa Ginoo iya kitang panalanginan. Ug dili ni tumo-tumo, sure gyud ni nga panalangin. Mas sure pa ni kaysa mga investment bitaw karon. Kanang investment dili na sure. Kanang imong ibangko, dili gyud na sure. Pero ihatag sa Ginoo. Sigurado gyud. Amen. Panalanginan kagid sa Dios. And ikatulo, 2 Chronicles 31. Mao ni siya mga example na to, si Abraham, si Jacob, karon 2 Chronicles 31 ato ning basahon. 2 Samuel, 2 Chronicles 31. Atong dunganan og basa 2 Chronicles chapter 31 verse number 5. Medyo taas ni. Sige, basa. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly. Mo ni ang panahon ni, kabalo mo kinsa ning panahon? Hezekiah's revival. Sa panahon ni King Hezekiah, ang Kristohano na-revive. Nabuhi sila sa paghatag. Nalimtan naman ko nila. Kay siyempre dito sila sa Egypt, walay hatag-hatag og ikanapulo. Wa sila gitudluan dito kay tuwa bayat sila sa bandage. Pero sa diyang nakagawas na sila, gi-remind sila ni Hezekiah, "Hoy, nakalimot na ba mo? Ang inyong ikanapulo ihatag ninyo." Sa diyang gi-remind sila, ingon sa pulong sa Dios. Grabe, pag-remind ni Hezekiah sila ha. They also brought in the tithe of oxen. Naghatag sila ikanapulo sa ilang baka. Ikanapulo sa ilang, verse 6 na ta. Ikanapulo sa ilang oxen. Ang sa sunod? Sheep, karnero. Og ikanapulo, holy things which were consecrated unto the Lord their God, and laid them by heaps. Laliman ka na. Ilang gidala. Unsa daw? By heaps. Unsa nang by heaps? Isa na Bisaya diha. Verse 6. Unsa nang heaps? Tapunog, gatapok na, pati nagapile na ba, pati naghana. Verse 7.
In the 3rd month, they began to lay the foundation of the heaps. Pag ikatulo na kabulan, nagtukod na gid sila pundasyon sa ilang heaps, sa ilang gitapok, kapit na daghana, and finished them in the 7th month. And when Hezekiah and the princes came and saw the heaps, they blessed the Lord and His people Israel. Pati kaya daghana sa ilang panghatag, kay nagtapunog naman. Verse 9, then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps. Nangutana si Hezekiah, ang gatapunog din eh. Pwerte maning daghana. And Azariah, the chief priest, ang labaw nga pari of the house of Zadok, answered him and said, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat. Yung ba, sukad nga naghatag sila silang ikanapulo. Grabe. Yung ba, igo na nga mong pagkaon and have plenty and have left plenty. Perting pagkaon, daghan kayo niya. Daghan pagyud og subra. Nagunsa ang ilang pagkaon? Nanubra. Kaya naghatag ang mga katawan sa ikanapulo for the Lord hath blessed His people. Giyon sa Ginoo yang katawhan? O tanawa, i-bless gid ta basta mohatag ta. Faithful ta sa paghatag sa kanapulo. I-bless gid ta ingon sa pulong sa Ginoo. And that which is left is this great store. Ingon pa sa high priest kining nabilin mao ni ang dako nga tigom. Verse 11. Dungan basa. Then Hezekiah commanded to prepare the chamber in the house of the Lord, and they prepared them. Himo, nag-andam na po sila og chamber. But nga nan, kaya pwede na daghana. Verse 12, ready, dungan. And brought in the offerings and the tithes and the dedicated things faithfully. Di lang sa. Naghatag sila sa offering, naghatag pagid sila sa ikanapulo. Sa ilang paghatag, unsa sila? And dedicated things faithfully. Usahay, di ta faithful ba? Muhatag ta karon. Sunod, di na ta muhatag. Pero makita nato sila, naghatag sila faithfully. Padayon, over which Cononiah the Levite was ruler, and Shimei his brother was the next. Verse 13, and Jehiel, Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jeremoth, and Jozabad, and Eliel, and Ishkaniah, and Mahath, and Benaiah were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God. Perting daghana ang in charge. Kato mga listahan to sa mga tao nga in charge. Nganong daghan man ang in charge? Kaya perting ng daghana ilang ipanghatag. Di na ako maatong ihap ba? Uy, tabangi ihap po na to na eh. Perting daghana sa ipanghatag. Kinsa naghatag gani? Natanaw na to sa di lang tataman kay murag for the sake sa atong time. So makita nato nga perting daghana sa gipanghatag nila offerings, tithes, ingon sa Biblia faithfully. Unya gyud sa sila sa Ginoo. And the Lord blessed His people. Nagkristohanon kung faithful lang kita sa paghatag sa offering, sa paghatag sa tithes, ingon sa Ginoo, saad gid niya. And the Lord blessed His people. Sa imong negosyo, i-bless sa Ginoo. Sa imong trabaho, i-bless sa Ginoo. Katong Domingo, nagahisgot ko sa tanan ng mga estudyante sa inyong balon. Kuhaa gyud ang bahin sa Dios. Ayaw apila o gasto. Amen? Kung ang imong balon 5 pesos, pila sa Ginoo ana? 50 centavos. Kung dili nimo mahatag ang 50 centavos, unsa ingon sa Biblia, diyon sa nimo ang Ginoo? Imong gikawatan ang Ginoo. Di ni magmatter kung unsa or pila ang amount. Bisan tag 50 centavos ra na kung wa nimo gihatag, panalangin ka sa Ginoo dili. Dili. So sama ra na sa 500 nga wa nimo gihatag ang 50 centavos. Nga wa nimo gihatag. Kung ang imong income 5,000, pila ang sa Ginoo na? 500. Kung ang imong income 5 pesos, pila sa Ginoo? 50 centavos. Kung di nimo ihatag ang 50 centavos,
So sama ra na sa wa nimo gihatag ang 500 pesos. Maura na gihapon tawag sa Ginoo unsa gikawatan nimo ang Ginoo. Ug tungod kay gikawatan nimo ang Ginoo, walay panalangin. Nawagi panalangin ingon sa pulong sa Dios. Pero kung imong ihatag, ang Ginoo magpanalangin sa iyang katawhan. So makita nato dinhi ang panalangin sa Dios sa katawhan sa panahon ni King Hezekiah sa ilang revival. Naghatag sila unsa daw? Unsa ingon sa Biblia? Faithfully. At tinumanon sa paghatag. Managtestuhanon, matinumanon nang ta? Ingon sa Biblia ay gitang i-bless. And last, Nehemiah. Second Chronicles, Ezra, Nehemiah. Last verse na ni kay itong time. Nehemiah chapter 13. Ezra, Nehemiah dayon. Nehemiah chapter 13, atong dunganan og basa, duha lang ka bersikulo, 10 og 12. Sige, ready? 10 og 12 dungan, ready? Basa. And I perceived that the portions of the Levites had not been given them. For the Levites and the singers that did the work were fled everyone to his field. Naana po'y problema. Panahon ni, kinsa kito kanina? Hezekiah, revival, grabe. Hatag ang mga tao, tithes, offerings, faithfully, gipanalanginan sila sa Ginoo. Pag-abot kang Nehemiah, unsa nahitabo? Nakalimot na po ang mga tao og hatag. Wa na po'y naghatag. Unya tungod kay wa na may nanghatag, unsa ingon sa Biblia, ang mga Levites wala na sila nag-serve dito sa templo. Wa na sila dito silang tulda. Imbes tuara sa ito, wala. Ang ilang gibuhat, ang ilang trabaho unta, singers dito sa templo, did the work dito sa templo, they fled everyone to his field. Nagunsa na ang mga Levites? Nanrabaho na. Kabalo mo asa ng mga pastor uban karon? Nanrabaho ng pastor kay wanay gikaon. Kay numdum ko sa akong amigo nga taga Malita, di makaya pastor ning ministry. Mapas mo ta. Tinuod yun. Maministry ta, mahagi kita kagutom ba? Magutman kita sa ministry. Kaya naman ko ni Pastor Alfred, tinawagay mi tumiyaging simana. Mga isa ka, wala ko nabantayan. Pagtawala, ato di mi sa kauras ng istoryahanay. Sa grabing kaagi bro. Kung ministry lang isgutan, iyahagi niya, dili niya ako ang time. Ba niya? Kaagi yun kabuang. Naliman ka na, katawa si ma'am, o yang bayaw. So ito gina ka Pastor Alfred. Pastor Alfred mismo na ingon sa ako, grabe. Kaagi yun ko bro, ang nabuang ko. Tungod sa ministry. Mga pastors, grabing paningkamot niya. Ang mga membro, baliwala lang, simbala ganahan. Na Kristohanon, mga lagad ta faithfully, amen? Wag yun, di yun ta panalanginan sa Ginoo ba? Kung kumidya-kumidyahan ng atong Ginoo, simbalang ta ganahan. Simbalang ta kay, may lingaw ron. Uy, ang simbahan, di lingaw-lingaw, amen? Naata din, kay panalanginan ng sa Ginoo. Gusto ka og dugang panalangin, tinuta ang Ginoo. I'm sure, panalanginan pag yung ka sa Ginoo. So, kay wa may ninghatag, ay, ang mga Levites, tingong ba sa Biblia din, ano to, verse 10, where fled everyone to his field. Tuwa, naguman, ang trabaho, mga pastors ron, trabaho na. Kay, wa man. Dili man ingon nga, rana, din sa iglesia, basi nagdahon mo ba nga, hayahay ni si pastor ba? Uy, by the way, di ni hayahay. Sa tinod lang, di pa gani ko makaingon nga igo-igo kay usay mo short kumangyod pero naman ang Ginoo nagtan-aw. Basi mo ingon ko ba nga dagko so kay ko piring di simbahan ba. Uy, maghiskot ka dagko pati kang dagko ah. Usay 2,000. Usay matsambahan mo abot og 4. Pero grasya sa Ginoo kalahot tay biya gihapon. Amen. Pero dinhi nanabaho na gid ang pastor. Ako wa pa ko nanabaho, hapit na. Katawa naman sila. Oy, pero usahay, kung may trabaho gyud ko. Kanang kuan, trabaho gyud. Kaya dili man gyud naatanan. Muna nga, maningkamot man kita uban sa tabang sa Ginoo. Verse 11, tanang to sa nahitabo. Dili na ako buhat-buhat lang hanagin sa Biblia, mabasa gyud nato. Sige, dungan, verse 11, basa. Then contended I them and said,
Why is the house of God forsaken? And I gathered them together and set them in their place. Iyang gitapok ang mga tao. Dali ra gud mo dire. Naunsa naman yung simbahan, gipasagdan naman eh. Ang mga pari, uwanan ng lakaw, nagtrabaho na sila. Verse 12, and brought all Judah the tithe of the corn and the new wine and the oil unto the treasuries. Agi pangasambaan sila sa hari, oy. Ingon pa ninhimayan, sa naman mo? Ngano nga naman mo naghatag? Og tungod adto, nakasabot na gyud. Ning hatag sila. Amen? Makita na to diya verse 12, and brought all Judah, laliman ka na, tibok Judah, sila tanan, nagbrought sa tithes of the corn, new wine, oil unto the treasuries. Verse 13, and I made treasurers over the treasuries. Nanay nagbantay. Shilemaiah the priest, and Zadok the scribe, and the Levites, Pedaiah, and next to them was Hanan the son of Zaccur, and the son of Mattaniah, for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Daghan ang in charge, eh? Kay daghan man ang naghatag. Amen? Gipangasabaan in taon sila sa hari. Noon sa naman yung simbahan dire. Inyo naman yung gipasagdan. Ng pastor rin, trabaho na. Nag-construction. Ang pastor rin, asa na? Kristohanon, ingon pa ni Nehemiah, same thing kang Hezekiah. Kumuhatag lang tatanan, ingon pa tanawa kang Hezekiah. Di ba nanubra? Naghimo pa sila butngahan kahit patindagan na. Basta kay muhatag lang ta faithful eh. Daghan oy. Amen? Pero kung di ta faithful sa paghatag, short yun. Wa man ko nag-complain. Basig mo ko, si pastor, reklamo. Wala ba ako nag-complain. Pero nagsulti lang ta sa tinuod. Amen? Mana nga, ihatag lang gid nato kay panalanginan gid ta sa Dios. So dinhi, nakita nato nga girebuke sila sa hari kay wa na sila naghatag. Ingon pa niya, why is the house of God forsaken sa verse 11? Then brought all Judah the tithes. Ay salamat, naghatag ra gid sila. Ana Kristohanon, because the Levites and the singers had been paid. Na naman naghatag naman sila. Due to tithing, the Levites had returned to work in the fields to earn a living. When Nehemiah asked, why is the house of God forsaken? The people repented and brought their tithes. Kinanglan gid i-remind, no? So, pahinumduman kita. So, nakinulusol sila og ilang gihatag ang ikanapulo. So, sama sa pag-abot kang Malakay, mao gyapon nga problema. Suko kayo si Malakay. Nangutana siya, ang tao ba makapangawat sa Dios? Oo, ang tao mangawat sa Dios. Mao gihapon ni balik-balik ra gihapon. Nehemiah, abot kang Hezekiah, dito kang Malakay, pangasab-an na po ni Malakay, mga kawatan mo. Sakit kami, oy. Masakit na gini kang Malakay ba? Kaya iyan ang giinan ng mga tao. Mga kawatan mo, gitunglo mo sa mga tunglo. Kaya inyong gikawatan ang Dios. Mana nga, ato ra gyud ihatag balik. Amen? Ayaw kabalaka, kanang 90% nga nabilin sa imo ha, ipaigo ra na sa Ginoo. Ang prinsipyo man ko nato kay pahit sa tagbugas, pahit tag sudan, palita sa tuwing kinahanglan, ang mabilin, kung saan ito ibilin? Ihatag na ito sa Ginoo. Do you think nga napay mabilin? Perminti na short ba? Pero kabalo mo unsay command sa Ginoo? Ihatag na to first. Amen? First fruit. Kung naka-income, uy, naku 500, kuha ilain sa danan sa Ginoo. Pag malain na nimo sa Ginoo, gastuhan na pay kag bugas, kag sudan, bayad kag utang, kasi na pa kay tubig bayaran o na kuryente. Maigo ra na. Pero imong prinsipyo nga bayad sa kudaan. Nya, ang mabilin ani sa Ginoo. Sultihan ka nako, di ka makatag. Wa na gyud mati ana ba. Tinuod gyud na. Bisag sinsilyo ana mabilin ana. Pero kung ilain nimo daan sa Ginoo, panalanginan ka sa Dios. Amen? Panalanginan kita sa Ginoo. Oh, may God bless His holy word. Kristohanon o sa kapainomdom na to. Amen? Ay magkabalaka, kadi pa ni katapusan. Daghan pang Domingo ato pa ni discuss. Kinahanglan pa kita dukdukon ani.
Kaya para mo santot gini sa atong kasing-kasing o sa atong huna-huna. And I'm sure, kung faithful tani, panalanginan kita sa Ginoo. Guarantee, 100% guarantee, i-bless God sa Ginoo. Si Abraham, gi-bless sa Ginoo. Si Jacob, gi-bless sa Ginoo. People in Hezekiah's revival, gi-bless sila sa Ginoo. Makita na to, gi-bless sila sa Ginoo. Panahon kang Nehemiah, gipanalanginan sila sa Ginoo. I'm sure sa atong panahon, basta kay muhatag lang ta, ang Dios nagsaad, iyahagit ang panalanginan. Amen? Malakay, bubuan niya ang ablihan niya ang bintana sa langit, ibubo niya ang panalangin. Basta kay ato lang yun ihatag ang iyaha sa Ginoo. Let's pray. Lord, thank you sa time. Thank you sa imong pulong. Akong pag-ampo Ginoo, nga imong panalanginan, imong katawhan. Pagpahinumdum kanila, paghatag balik sa ikanapulo. Bisan sa among panahon, Lord, pasaylo ami nga, usahay, makasimba mi, magdali, pagid mi Ginoo mo uli. Panahon pag-ampo, Lord, nga ikaw makatandog sa kasing-kasing sa imong katawhan. Ngayon ta, Ginoo, during sa among afternoon service, amo kining suportahan ng imong buluhaton, Ginoo. Dili kini para sa ako, Ginoo, para ni sa imong katawhan nga, mag-grow kami sa kahibalo sa imong pulong. Ginoo, unta ang adlaw nga Domingo, amo na igahin para ra gyud sa imuha. Di nami maghuna-una og lahi nga trabaho. Di nami maghuna-una og lahi pa nga schedule. Ngayon ta, Ginoo, ang adlaw nga Domingo, tibuok adlaw nga Domingo, nami dinhi sa balay tigumanan. Magdaig kanimo, mag-awit kanimo, mamalandong sa imong pulong. Lord, salamat sa mga katawhan nga nagapabilin ini ka Domingo sa hapon. Akong pag-ampo, Lord, nga unta, kami nga naa dinhi karon, among igahin gyud ang tibuok nga adlaw nga Domingo para kanimo. Lord, pasaylo aming usahay tikasan ka namo sa among oras. Akong ginaampo, Ginoo, nga pahinumdumi ang mga Kristohanon nga ang adlaw nga Domingo imuha ni Ginoo. Gikan Lunes hangtod Sabado, unom ka adlaw para namo, para sa among kaugalingon, para sa trabaho, para sa eskwela. Tudlui in taon ni Ginoo nga ang adlaw nga Domingo amo ni gahin para ra gyud nimo. Di namo ni kuhaon, di namo kuhaan, di namo itikas Ginoo ang among oras. Apan purely ang adlaw nga Domingo para ra gyud sa imong kahimayan. Tudloi mi Ginoo ang matag usa kanamo na mabutang ni sa among kasing-kasing sa among una-una. I'm sure Ginoo na imo gyud ming bubuan sa panalangin, sumala sa imong gisaan. Amo kining tuuhan Ginoo nga saad nga amo ni maangkon pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Break ta, magsiya.